Mga kapuso, malupit ang tadhana, pero mas malupit ang karma. Pero kung magiging totoo tayo sa mga sarili natin, ilan kaya sa atin ang magkakaroon ng pagkakamali na tulad ng letter sender natin ngayon? At dahil medyo masela ng topic natin, itatago po natin sa iba't ibang pangalan ng mga taong naging bahagi ng storya natin na talaga namang kakaiba. Sino ba ang nasa tama? Sino ba ang mali? At sa huli ay sino ba ang dapat isipin sa sitwasyon na ito? Dear Papa Dudut, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang sitwasyon ko. Isa po akong single mother at ang anak ko po ay wala pang 1 taon. Kapag tinatanong ako ng mga tao kung bakit ako single mom, ay hindi ko talaga masagot ng diretsyo. Kung sasabihin ko ang totoo, magmumukha akong walang kwentang tao. At kung magsisinungaling naman ako, nakakapagod na. Pero ang pinakasimpleng explanation sa sitwasyon kong ito, single mom ako kasi hindi ako kasal at hindi na yata ako ikakasal sa tatay ng anak ko. Bakit? Kasi may kabit siya. Oo, Papa Dudut. Tama po ang nabasa ninyo. May kabit ang tatay ng anak ko. Matagal ko na ring alam, siguro mga 3 buwan na. Pero dahil nga kailangan ko pa ng tulong niya sa bata ay hindi ko pa siya kino-confront. Kung tatanungin po ninyo ako kung kilala ko kung sino, kilala ko siya, Papa Dudut. Pero bago ang lahat ay ikakwento ko muna kung paano kami nagkakilala ng jowa ko. At magpapakilala din po muna ako, Papa Dudut. Ako ay si Joyce, I am 34 years old and I work as the creative manager ng isang small-time na local brand ng cosmetics. Maliit lang ang market namin pero over the past 4 or 5 years, ay lumalago na ang product line namin at medyo dumadami ang market base kasi marami na rin naghahanap ng local makeup na quality pero mura. So ang pangyayari sa buhay ko ay nangyari around 18 months ago. Anyway, dahil ako lang ang may hawak ng brand plus yung assistant ko, kami din ang humaharap sa suppliers na gumagawa ng mga tarpaulin at kung ano-ano pang collateral namin. Masaya kami kahit mabagal. Unti-unti pa rin kaming lumalaki. So anyway, naisip namin na baka panahon na para i-improve ang logo at ang packaging namin. Dahil naka-house kami sa isang maliit na office space, wala namang kaming receptionist. Pero meron kaming parang office assistant na nagpapapasok sa mga guest. Gumagawa ng kape at nag-aayos ng mga files namin. Siya rin ang dakilang utusan namin kapag gusto naming magpabili ng food at paminsan-minsan, pati personal errands ay ginagawa din niya. Maluwag kami sa kanya kasi nga masipag naman siya at wala siyang reklamo. At dahil bata pa siya at magiliw ay tuwang-tuwa din ang mga kliyente namin na kinakausap niya kapag nalilit kami. Ang pangalan niya ay Lina at masasabi ko na magkaibigan kami kahit papaano. Alam naming lahat na merong boyfriend si Lina na graphic artist. Ilang beses niyang ibinida sa amin yon pero dahil very quiet ang boyfriend niya ay hindi ito masyadong sumasama sa mga labas namin sa office. Minsan ko lang nakita yon at buong magdamag siyang walang sinabi sa amin. At impressed naman kaming lahat sa portfolio niya. Hi, I'm Joyce. Miss Joyce, this is Jeff. Magandang hapon po, Miss Joyce. Wow! Ang formal mo naman. Sasabihin ko sa iyo yung noong ko pang sinasabi kay Lina. Please call me Joyce. Hindi kailangan ng miss, nakakatanda. Magandang hapon, Joyce. Oh, di ba? Better, di ba, Lina? Hindi ako sanay. Pwede bang Tita Joyce? Pwede, pero papaluin kita. Anyway, iwan ko po muna kayo para makapag-usap kayo. Okay, thank you. Bye, babe. Anyway,
nabigyan ka na naman ni Lina ng preamble. Tama ba? Yes po. Medyo marami kaming requirements at ito na yung catch. As of yesterday, no nag-meeting kami, balak namin na pang 2 months yung workload mo. Pero bigla nagkaroon ng invitation to be part of an expo. So... Kahapon yung deadline. Oo, parang gano'n na nga. Pero sa totoo, kung gusto namin na umabot doon sa expo, dapat matapos yung designs in 2 weeks para mapalitan namin packaging ng mga products. Willing naman kami ibigay yung cost mo at magdagdag ng konting-konti as rush fee. Talaga ba? Bago yun ah. Madalas ba tatawaran ka tapos wala pang rush fee? Tapos 1 year to pay. Well, yung isa kasi naming investor, medyo sikat siya eh. At kilala siya for fair practices sa trabaho kaya gusto niya ganun din kami. At agree naman kami doon. Parang joke pero G ako dyan. Great! Sa unang pagkakataon ay nakita ko nang malapitan si Jeff. Sa totoo lang ay may kilig akong naramdaman dahil ang gwapo pala niya. Mapula ang labi niya at ang haba ng mga pilik mata niya. Tapos hindi payat pero hindi rin siya mataba. Ang lapad ng shoulders niya at siguro ay nagwo-workout siya kasi pwedeng ulam yung mga braso niya. Ang sarap lang. Nagulat din ako sa reaksyon ko sa kanya. Parang nagising niya ang buong katawan ko, Papa Dudut. Hindi ko inakala na may mararamdaman akong ganon, lalo na't mas bata siya sa akin ng 5 taon at hindi naman ako mahilig sa mas bata sa akin. Sa katunayan, yung last ko na relationship, mga 10 taon yung tanda sa akin. Makisig din ang ex ko na yon pero in the end ay hindi din kami nagkaintindihan kasi gusto kong ikasal kami. Pero siya naman dahil may pinagdaanan ng divorce sa US ay ayaw nang ikasal pa. 2 years na rin akong single noong nakilala ko si Jeff. Papa Dudut, hindi naman ako sobrang conservative. Sa katunayan, noong nag-break kami ng ex ko ay gumawa ako ng profile sa mga dating apps at once in a while ay lumalabas naman ako. Paminsan-minsan nga may ibang nagaganap bukod sa date. Kaya hindi ko masasabing tigang ako kaya ganon ang nararamdaman ko sa kanya. Iba lang talaga si Jeff. Tahimik siya pero kabagyo ang lakas ng dating niya. Nang gabing yon ay hindi ako nakatulog dahil sa kanya. Kung ano-ano ang mga naiisip ko at excited lang ako sa next namin na meeting. Pinilit kong isipin si Lina at paulit-ulit kong pinapaalala sa sarili ko na masaya sila sa relasyon nila. Pero nang gabing yon ay hinayaan ko nang lumipad ang imahinasyon ko sa kung ano ang pwedeng mangyari sa amin sa mga darating na linggo. Dumating nga ang next meeting namin at hindi ko alam pero dumating ako ng nakadress na medyo mababa at medyo maikli. Natural na pinansin ako ng mga office mates ko pero ang inakala nila may date ako sa gabing yon. Sinabi ko na lang na meron nga kasi sanay naman sila na malakas ang loob ko pagdating sa pagdidate. As usual, ibang pakiramdam ko noong mag-present si Jeff ng mga initial studies niya para sa logo at sa packaging namin. Madalas ay napaka-critical ko sa mga bagay na yan. Pero ngayon ay parang wala akong makitang mali sa mga ipinapakita niya. Nagandahan ako sa mga logo na ipinakita niya pero nagpupumiglas yung rational mind ko kasi alam ko na kung ibang graphic artist yon ay napakarami kong masasabi. Kaya naman nag-imbento na lamang ako ng comments at kung ano-ano ang sinabi ko na revisions maski walang kakwenta-kwenta ang request ko. Masipag na nagno-notes si Jeff habang nagsasalita kami at kitang-kita ko ang pride sa mukha ni Lina dahil wala kami halos baril sa gawa ng boyfriend niya. Sa unang pagkakataon ay na-assess ko kung gaano sila kabagay. Masasabi ko naman na pwede dahil maputi at pitit si Lina. Halos 5 feet lang yata siya at walang masyadong hulma kaya maski anong isuot niya ay halos bumabagay sa kanya. Hindi naman ako naiinggit kay Lina noon pero nasabi ko tuloy, hindi pala nakaka-intimidate ang itsura niya lalo na kung itatabi mo sa mga babaeng katulad ko. Mga 5'4" lang naman ang height ko
pero mas matangkad ako than most women. Hindi ko masasabing payat ako pero dahil malaki ang hinaharap ko, hindi naman halata na medyo may tiyan din ako. Pero dahil nag-gym ako, na-maintain ko naman ang curves ko. Si Lina, typical Pinay na very straight ang buhok niya. May pagkamorena din ako pero madalas akong nakakatanggap ng compliment, lalo kapag nasa beach at nakabikini. Maraming nagsasabi na ang ganda ng kulay ko at pantay na pantay daw talaga. Kaya naman naglaro din sa pag-iisip ko na kung merong mas bagay kay Jeff, ako yata yon. Bukod sa mga nabanggit ko na traits niya, matangkad din kasi si Jeff, siguro mga 5'10" din siya. At maski payat si Lina, mukha siyang patpat kung katabi niya ang boyfriend niya. Nasulyapan ko sa salamin ang itsura namin ni Jeff at kinilig ako sa mga nakita ko. Hindi ako kasing lapad niya, pero hindi ako mukhang duwende sa tabi niya kasi malaman, makurba at may tangkad ako. At kapag naka-heels ako ay maganda ang height ko sa height niya. Kapag magkatabi sila ni Lina ay parang pwede niyang gawing wali si Lina. Sobra ang guilt ko na naramdaman ko sa mga naisip ko. Lalo na't biglang nakita ko ang lahat ng mali kay Lina. Samantalang dati cute na cute ako sa kanya. Nang araw na yon ay nagpakitang gilas si Jeff. Imbis na umuwi at gawin ang mga revisions niya sa bahay, trinabaho niya ang mga ito sa pantry namin at bago matapos ang workday ay may bago na siyang set na ipinakita sa amin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at panay papuri na ang naibigay ko ng mga comments. Pero bigla akong naisip na kung mapabilis masyado ang proseso ay baka hindi na kami magkita pang muli. Out of the blue ay bigla akong naisip na dapat may isa pang set ng studies na ibang-iba sa pinagawa namin. Lumusot ang reasoning ko na dapat ay ganun kasi baka nabubulag kami sa ganda ng logo at packaging na based din sa luma naming packaging. At ginawa kong excuse ang expo sa Vietnam. Very impassioned ang speech ko. Sinabi ko for a potential international market, dapat inline yung new look namin para umangat sa ibang maliliit na businesses at para din may global appeal. Hindi ko na alam kung anong pumasok sa isipan ko pero bigla ko ring sinabi na maski mag-OT pa ako sa weekend para tulungan si Jeff sa mga possible na looks ay gagawin ko. Pakiramdam ko ay benta naman sa mga office mates ko kasi alam nilang OC ako pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa brand namin. Ang hindi ko inaasahan ay ang pag-agree ni Jeff sa proposal ko. Siya pang nagsabi na magkita kami ng maaga sa isang kapihan na malapit lamang sa office. Nagbiro lang siya na sana all expenses paid. At dahil excited ang may-ari ng kumpanya, sinabi niya kaagad na bibigyan niya ako ng petty cash para may pangkain ako, si Jeff at si Lina. Biglang gumuho ang saya ko. Pero si Lina mismo ang nagsabi na hindi po siya makakasama dahil may family outing sila at bigla na naman akong sumaya. I swear, simula ng araw na yon ay para akong baliw na ewan. Pero Papa Dudut, ang totoong mga kabaliwan ay nangyari matapos ng meeting na yon. Nalaman kong nagpapanggap pala si Jeff at tahimik siya kapag may ibang tao. Totoo yon pero nung weekend na nag-brainstorm at gumawa kami ng bagong studies ng logo at kung ano-ano pa ay lumabas ang katotohanan. May simpleng landi si Jeff. Noong una akala ko ay imahinasyon ko lang na tumatama ang kamay niya sa kamay ko. Akala ko feeling lang ako kasi napatitig siya sa labi ko. At hindi ko inisip na sadya pero ilang beses na tumatama ang braso niya sa gilid ng hinaharap ko. Alam kong maraming babae ang magagalit dahil kabastusan na yon kung tutuusin. Maski ako naman kung hindi siguro ko nakakaramdam ng kakaiba sa kanya ay magagalit din ako. Pero ang napansin ko ay maraming dumating at umalis na babae na maganda at naka-revealing na outfit pero maski minsan ay hindi siya tumingin sa mga ito. Naisip ko na batiin siya tungkol dito
At dahil sa sagot niya ay parang may nakawala na baha na kilig galing sa akin. Ang sabi niya, bakit naman daw siya titingin sa iba kung kasama na niya ang pinaka-sexy na babae sa cafe. Pagkasabi niya noon ay hindi na kami parehong nagpigil. Nandyan yung hawakan niyang hita ko, minsan bigla ding haplosin ang braso ko. At bago pa matapos ang araw, sinabi niyang iba na raw ang nararamdaman niya noong unang beses kaming magkakilala sa office party namin noon. Hindi lang daw siya nagsasalita noon kasi nag-away sila ni Lina. Matagal na raw silang on and off ni Lina pero sa ngayon, sila nga raw ulit. Pero sa totoo ay hindi na raw niya alam kung gusto pa niya si Lina. Mahal daw niya ito kung sa mahal. Pero hindi na raw siya kinikilig kapag kasama niya ito. Hindi na rin daw siya nakakaramdam ng init kapag magkasama sila sa kama. Kung tutuusin naman daw ay hindi siya naging ganon ka-attracted kay Lina. Kasi hindi siya mahilig sa mga payat na babae. Gusto raw niya yung mga tipong may laman, yung parang lalaban. Napalunok na lamang ako sa mga sinabi niya at maski ngayon ay hindi ko na maalala kung paanong nangyari pero sa kondo ko umuwi si Jeff ng gabi na yon. Lumabas siya saglit para kausapin si Lina at rinig na rinig ko ang pagsisinungaling niya na matutulog na raw siya. At bukas na sila ulit dapat na mag-usap. Matapos ng usapan na yon, sinalya niya ako sa pader at hinalikan at nangyari na ang lahat ng pwedeng mangyari. Pagkagising namin kinabukasan ay kumain kami, nagtrabaho at pagkatapos noon ay inulit namin ang ginawa namin ng gabing yon. Sunod na sunod ang kabalbalan ng mga ginawa namin noon. Halos gabi-gabi siyang nasa kondo ko. Takang-taka naman ang mga office mates ko kasi sanay sila na ako ang promotor ng mga one round bago umuwi. Sinabi ko na lang na bagong buhay na dahil nakakaramdam na ako ng kung ano-ano. Hindi ko na lang sinabi na yung nararamdaman ko ay hindi sakit kung hindi yung alam mo na papadudot. Dumating na ang panahon ng expo. Dahil alam kong walang passport si Lina, alam kong hindi siya makakasama sa expo. Kahit pa gusto sana ng may-ari ng kumpanya para matrain din siya for client serving. Normally ay gagawan ko ng paraan yon at hahanap ako ng koneksyon dahil alam ko na pwede ko namang iparush ang passport niya. Pero wala akong sinabi dahil alam ko na may passport si Jeff. Sinorpresa ko si Jeff with tickets and with an Airbnb accommodation. Nagulat siya at medyo nainis pero nung sinabi ko sa kanya na pwede naman na sabihin niya na umuwi siya sa probinsya at mahina ang signal doon para kumalma siya. Sabi ni Jeff, maski hindi na siya in love kay Lina, hindi naman daw siya nagsisinungaling dito. Sa totoo raw ay natuto lang siyang magsinungaling kay Lina dahil sa akin. Medyo na-hurt ako sa mga sinabi niya. Pero wala na akong sinabi. Narinig ko na lang na gumagawa na siya ng kwento niya kay Lina. Ibang klaseng tumbling ang ginawa ko noon para maging smooth sailing kami sa trip na yon, papadudot. Ako mismo ang nag-book ng hotel ng boss ko at ng assistant niya at ng assistant ko. Nang malapit na kaming umalis ay doon ko sinabi na first 2 nights lang kami magkakasama. Dahil niyaya ako ng high school friend ko na doon na nakabase na makitira sa kanila. Buti na lang at walang nagtanong kung sino o saan dahil wala akong masasabi. Sabay nagpaalam na rin ako sa boss ko na mag-e-extend ako ng 4 days kasi saktong 7 days ako noon. Sinigurado ko rin na malayo man, accessible pa rin ang tinitirhan namin ni Jeff dahil sa last day ng expo siya darating. Dinasalan ko lahat ng santo ng araw na yon. Kasi ang isa kong pagkakamali ay halos magkasunod ang alis ng flight ng mga kasama ko sa dating ng flight ni Jeff. Sobrang stress ako noon. Pero hindi naman sila nagpang-abot at nakaalis kami ni Jeff sa airport nang walang nakakakita sa kanya. Yun na siguro ang isa sa mga pinakamasayang trips ko sa abroad. Ang sarap na maka-holding hands in public. Ang sarap na pwede ko siyang halikan at pwede kaming magkayakap ng walang kaba.
Once lang siyang tinawagan ni Lina at ang sabi lang niya, napakahina talaga ng signal sa Sorsogon. Hindi ko alam kung bakit pero tawang-tawa kami sa joke na yon. Kahit alam naming niloloko namin si Lina. 3 days lang din si Jeff doon para hindi naman halata na pareho kaming wala sa parehong mga araw. Pero nang last day niya doon, nagulat at natuwa ako sa mga sinabi niya. Baby cute, Yes, baby Pogi. happy monthsary. Ano? 1 month na tayo, di ba? Inuwi mo ko sa condo mo tapos binihag mo ko. Wow, ako talaga yun ng bihag. Ang lagay pala ako? Ay, hindi ba? Ikaw kaya yung flirt ng flirt sa akin. Hindi ko mapigilan eh. Iba yung kamandag mo. Kamandag? Kamandag talaga. Ang sweet ko kaya. Ha? Si Lina. Siya ang babaeng sweet. Ikaw? Iba ka. Hindi lang basta sweet. Maalindog ka. Dapat ba ako ma-flatter? Oo naman no. Nakaka-flatter yun kasi ang lahat ng lalaki akala nila gusto nila yung sweet. Hindi nila alam iba yung sarap na may kasama kang babae na palaban sa lahat ng bagay. Lalo na sa... Uy, ano ka ba? Uy, kinikilig, nagbablush. Sira ulo. Baby Pogi, Yes, baby cute? kung 1 month na tayo, paano kay ni Lina? Hindi ko nga alam eh. Kasal ng ate niya next week. Tapos birthday niya. Ayoko naman makipag-break sa kanya nang may okasyon. Basta, promise ko sa'yo gagawin ko ng paraan. Magugulat ka na lang isang araw. Ikaw na yung sinusundo ko sa office niyo. Baliw. Siyempre, hindi pwede yun pag tayo na. Ayoko naman makagawa ng gulo, no? Ay, basta. Bahala na. Wala akong pakialam sa kanila. Pero seryoso ka? You'll make an honest woman out of me? Oo, Joyce. Aminado naman ako na masaya tong medyo pilyo natin relasyon pero gusto ko naman na maging legit na tayo. I'm so glad to hear you say that. Sa panahon na yon ay naniwala ako kay Jeff kasi parang seryosong seryoso siya. Pero aaminin ko na sa bawat araw na nakikita ko si Lina, may guilt akong nararamdaman. Nakakalimutan ko lang to kapag dumarating na si Jeff sa kondo ko na minsan pa sobrang late kasi hinahatid pa niya si Lina. Pero ang mahalaga, magsasama na naman kaming dalawa. Nalaman ko lang na hindi na rin masyadong naitatago ni Jeff ang sitwasyon nang nag-open up na si Lina. Nang minsan akong napasabay sa kanila ng assistant ko. Akala ko kung ano lang ang pinag-uusapan nila, kaya ako pa ang nagtanong in the spirit of pagpapanggap. Anong usapan niyo dito? O Lina, bakit parang galing ka sa iyak? Ay nako, Miss Joyce. Usapang puso. Si Jeff kasi eh. Jeff? Oh, your boyfriend? Oo. Naalala niyo siya? Oo naman. Grabe ka naman. Anong problema? Sabi ko sa kanya, malamang may babae yun. Ha? Bakit? Paano mo nasabi? Nagbago na po kasi siya. Cold na siya minsan. Tapos laging cannot be reached yung phone niya. At saka madalas parang wala siyang ganang makipagkwentuhan sa akin. Pwede ba akong maging brutal, Lina? Baka hindi naman dahil sa ibang babae. Ganun lang ang lalaki. Minsan nagsasawa. Minsan walang rason. Ayaw lang nila. Or baka naman pinapressure mo siya na gumawa ng isang bagay na ayaw naman niyang gawin. Tinanong ko po siya kung kailan siya magpo-propose nung kasal ng kapatid ko. Gosh! Lina, kinuwento ko naman sa inyo na ginawa ko yan, di ba? Tignan mo, iniwan ako ng boyfriend ko na yon. At 8 years kami, ha? Sabi naman po niya, soon daw. Pero ganyan siya sa akin. Kaya nga, naniniwala ka naman. Ay, nako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko matapos kong marinig yon, Papa Dudut. Para akong sinaksak diretso sa puso. At dahil diretso naman ako magsalita,
Yung mismong gabing yon ay kinausap ko si Jeff at sa unang pagkakataon ay nag-away kami. Hindi daw niya maintindihan kung bakit hindi ako makapaghintay. 5 years na raw sila ni Lina kung tutuusin at natural lang naman daw na medyo mahirapan siyang makipaghiwalay. Nagalit siya kasi hindi ko raw kayang habaan ng PC ko. Kung tutuusin naman daw ay magsi 6 months pa lang ang relasyon namin. At dahil gusto kong maniwala na strong naman ako ay wala na akong sinabi pa. Medyo nabawasan ang pagkikita namin pero sa tuwing pupuntahan niya ako sa kondo ko, andun pa rin yung gigil namin. Yun nga lang, maingat na kami pareho sa mga bagay na pag-uusapan namin. Pero tao lang din naman ako, Papa Dudut. Umabot din ako sa punto na hirap na ako sa tuwing makikita ko si Lina na umiiyak sa assistant ko kapag nagla-lunch sila sa pantry. Iniwasan ko nang sumabay sa kanila at para lang hindi ako mahalata ay binalik ko na ang pag-aaya sa mga taga-office na mag-one round. Minsan ay hinahayaan kong maghintay si Jeff dahil naiinis ako na hindi pa niya break si Lina para maging malaya na kami. At sa totoo mahal ko na siya. Mahal ko na siya. Kaya naman naisip ko bigla na itigil na ang pills ko. Papa Dudut, kahit sinabi ni Jeff na makamandag ako, para sa akin ay mas makamandag siya. Naniniwala ako na rational naman akong mag-isip pero hindi ko alam kung bakit umabot sa punto na parang desperado na ako sa kanya. At dahil healthy naman ako ay gumana ang naisip ko. 1 buwan matapos kong itigil ang pills ko ay nabuntis ako. At dahil nga parang wala na ako sa sarili ko ay ginawang ko rin ang paraan para maisip ni Lina na dapat na siyang mag-resign. Halos araw-araw na rin naman siyang may sablay at once a week na siyang mag-absent. Kinausap ko siya ng masinsinan at bago matapos ang usapan namin, nag-decide siya na siya na ang makikipag-break kay Jeff. Sinigurado ko na hindi ko siya pipilitin. Sinigurado ko na hindi siya ang makakaisip nun. At sinigurado ko na maisip din niyang magpahinga muna. Na siguro ay umuwi muna siya sa probinsya. Hindi nga nagtagal at sinabi sa akin ni Jeff na wala na nga raw sila. Sa una nagselos ako kasi nakita ko na may lungkot siya. Pero inisip ko lang na normal lang naman yon dahil may pinagsamahan naman talaga sila. Medyo nagsisisi din ako sa pagbubuntis ko kasi naisip ko kung noon ko pa sana kinausap si Lina baka noon pa sila nag-break. Pero pakiramdam ko okay na rin kasi sa loob-loob ko ay eto ang magiging susi para pakasalan niya ako at para hindi na siya magloko. Hindi nagtagal nang nadatnan niya akong nagsusuka sa banyo. Siya mismo ang nagsuggest na bumili kami ng pregnancy test at nang nakita niyang positive ay siya din mismo ang nagsabi na magpunta kami sa OB. Tuwang-tuwa ako kasi hindi man lang niya naisip na sinadya ko to. Sinabi din ng OB na minsan hindi 100% effective ang pills. After that first visit sa doktor ay nagbago na naman si Jeff. Para siyang batang naghihintay ng Pasko. Lalo siyang nagsipag sa trabaho at kung ano-ano ang binibili niyang mga bagay para sa baby namin. Hindi rin niya binabanggit si Lina. Parang wala na sa kanya yung 5 years silang nagsama at iniwan siya nito. Akala ko yun na ang simula ng happily ever after ko dahil sinabi din niya na dapat siguro isimulan na namin na magpakita na magkasama kami. Baby mama, magaling ka naman na gumawa ng kwento. Simulan mo na kayo magkwento sa mga office mates mo bago lumaki ang tiyan mo. Grabe, parang sinabi mo naman na sinungaling ako. Hindi ba? Hindi ka nakakatawa. Bad joke ba dahil sa hormones? Hindi, bad joke lang talaga yon. At saka nagsinungaling lang naman ako kasi ayaw mo makipag-break kay… Oops! Bawal ang bad word. Bakit? Hindi ka pa ba over sa kanya? After 2 months, over na. Pero kapal niya eh.
Ako pa iniwan niya? Kung tutuusin, siya yung dapat iniwan ko. Boring niya eh. Wala siyang alam gawin kundi magsini. Nakahiga lang siya lagi sa kama. Hindi katulad mo. Maski buntis, fight. Yan lang ba talaga ang gusto mo sa akin? At saka grabe ka naman. Maski karibal ko si Lina, minahal ka naman nun. Sa palagay mo, bakit ka nakarami ng trabaho sa amin? Siya ang nagreko sa'yo. Alam ko naman yun. O ano, balikan ko siya. Gagi, mas marami akong contact. Ako bahala sa'yo. Yan naman ang gusto ko sa'yo eh. Ginawa ko ang sinabi ni Jeff. Unti-unti kong sinabi sa mga office mates ko na may dinedate ako, kaso ay hindi ko alam kung tama ba. Nagpakipot pa ako at hindi ko sinabi kaagad kung sino. I made sure na magmukha akong very turned sa kanilang lahat. At nang sobrang curious na silang lahat ay nag-imbento na naman ako ng bagong storya. At dahil chismosa ang assistant ko, sa kanya ko sinabi ang fake news na nakita ko kasi si Jeff at nagkwekwentuhan kami at naawa ko sa kanya kaya nagkita kami ulit at siya actually ang lalaki na kinaka-turn ko. Pinalabas ko dahil office mate namin si Lina, ayaw ko sanang patulan ng mga yaya ni Jeff. Sinabi ko na nilalabanan ko ang nararamdaman ko kasi ayaw kong ma-in-love. Naglabas ng mga tanong kung single nga ba si Jeff. At syempre, ang sabi ko ay oo. Tinanong din ng assistant ko kung totoo ba na ng babae siya noong sila ni Lina. At doon na naman pumasok ang bagong kasinungalingan. Sinabi ko na naging praning lang si Lina kasi gusto na niyang magpakasal pero hindi pa handa si Jeff. Sinabi ko sa kanila na baka nga hindi marrying type si Jeff. Sinabi ko rin na naging odd sa kanya si Jeff dahil sa kakapilit niya na magpakasal na sila. Sa isang banda ay may katotohanan naman talaga na nagsawa na si Jeff sa kakakulit niya pero syempre hindi ko naman pwedeng sabihin na noon pa man ay kasama na ako sa kwento nilang dalawa. Nakahinga ako ng malalim kasi unti-unti silang nakisimpatya sa akin. At siguro dahil nagteatro ako nung college, kahit papaano ay may husay ako sa pag-arte. Naniwala silang lahat na isa akong lonely woman na nag-hesitate na pumatol sa ex ng office mate namin. Ang naging solusyon ng boss ko ay yayain si Jeff na lumabas na kasama kami. Doon ako kinabahan kasi baka hindi maalala ni Jeff ang story namin. O Jeff, long time no see. Kumusta ka naman? Okay naman ako ma'am. Medyo busy pero buti sakto lang. Hindi pa tapos sa pinagdadaanan eh. Nako, pinagdadaanan? Kay Lina? Yun po patapos na. May iba ngayon. Mas masaya sana kung bibigyan niya na ako ng sagot. Ay nako, anong sagot ba hanap mo? Kung katanggap-tanggap ba ako? Worthy ka ba? Siguro hindi pa sa ngayon pero pwede ko namang gawa ng paraan, di ba? Sa palagay mo, Miss Joyce? Oo nga, Joyce. Lahat naman pwede. Uy! Hindi ko alam pero bakit medyo kinabahan ako ng gabing yon. Nakalimutan ko na may pangil din nga pala si Jeff at kaya din niyang magpanggap. Hindi ko alam kung bakit pero napaisip ako kung may ibang pakay ba si Jeff kaya niya ako nilandi noon. Nakita ba niya kung gaano ko siya kagusto? Pero matapos noon ay naging masaya kami ni Jeff at siguro dahil kami na talaga. Well, hindi sobrang saya kasi natural naman na may pagdaanan kaming pag-aaway. Pero nakakalampas naman kami sa mga pagsubok. Paminsan nababanggit ko ang kasal pero never kong pinilit yon. Maski siya mismo ang nag-promise na magpapakasal kami ay parang hindi pa niya ginagawa ng paraan. Medyo nagparamdam na nga ako nang nag-order ako ng Certificate of No Marriage online. At iniwan ko sa kung saang makikita niya at hindi niya ito pinansin. Nabanggit ko rin na kung hindi man kami magpakasal ng bongga ay pwede namang sa huwes. Ngumiti lang siya. Sinabi niya sa akin na baka pwedeng magsama muna kami maski walang kasal.
Pipirmahan naman daw niya yung birth certificate ng bata. Ang sabi ko ay okay din sa akin para naman may katulong ako sa bata. Pero maski ganun pa man, hindi pa rin siya lumipat sa kondo ko. Ang sabi niya ay hindi pa raw siya handa na iwan yung space na tinirhan niya for the past 10 years at saka may ilang buwan pa raw siya bago mag-expire ng kontrata at gusto raw niyang gamitin ang deposito niya. Ako naman ay hindi ko siya pinilit. Alam ko naman na ayaw ng lalaki na pinipilit sila. Lalo na siya. Napansin ko na madalas ay gusto niya na kapag sinabi na niya, yun na yun. Ayaw niya ng marami pang hanash. Inisip ko na lang na bilang respeto ay hahayaan ko muna siya. Madalas din kaming lumalabas para mamili ng mga baby stuff. Babanggitin ko lang ngayon pero hindi naman masama ang loob ko ha. Madalas mas malaki pa ang ambag ko sa mga bagay na siya ang pumipili. At dahil freelancer siya, madalas ay late ang sweldo niya sa mga kliyente niya at madalas din na tumatawad pa sa kanya. Naiintindihan ko naman yon pero minsan ay sumasama ang loob niya kapag mas mura ang bagay na pinipili ko. Sinasabi niya na ayaw ko raw bumili ng best para sa bata. Sa mga pagkakataon na yon ay parang hindi ko siya makilala dahil para din siyang batang nagtatampo sa akin. May mga pagkakataon na hindi niya siguro alam pero nakakasakit na siya ng damdamin kapag sinasabi niya na baka hindi ako maging maayos na nanay dahil lang ayaw kong bumili ng crib na worth 30,000 pesos. Nagiging practical lang naman ako. At minsan naman ay bumibili ako ng bath soap na organic at sinasabi naman niya na wala pa naman yung bata. Sinasanay ko na sa mga kaartihan na baka hindi ko naman kayang isustain. Para siyang sala sa init at sala sa lamig. Dahil gusto ko na ng masaya lang ang pagbubuntis ko ay hindi ko na lang siya pinapansin. O kaya naman ay pinapaliwanag ko na lang sa kanya na maski nakasimangot siya ng todo sa akin. Pero maski ganun pa man ay sobrang saya ko pa rin sa mga panahon na sweet siya. Hindi pa rin niya nakakalimutan na ipaalala sa akin na sexy ako. May gigil pa rin ang paghalik niya sa akin. Lagi din siyang may dalang pagkain para sa akin galing sa mga meeting niya o mga kung ano-ano na bigay sa kanya ng mga kliyente niya. Sa kasamaang palad ay kinailangan ko na namang magdagdag ng kasinungalingan. Sinabi ko sa office na kami na nga ni Jeff at sa hindi sinasadyang pagkakataon ay nabuntis niya ako. Sinabi ko rin na baka premature yung bata maski kung tutuusin ay sakto sa buwan nito. As usual ay naniwala at naging sympathetic ang mga tao sa akin. Buong-buo nilang tinanggap ang kwento at dinagdagan pa ng boss ko ng isa pang buwan ng maternity leave ko. At dahil sa sobrang guilt ay nangako na lang ako sa kanya na habang wala ako ay magre-research ako dahil baka pwede kaming mag-expand at magkaroon ng baby products. Natuwa naman siya. At oo nga pala, naging successful din kami sa pagbebenta ng expo kaya nagkaroon kami ng reseller sa Southeast Asia. Para sa boss ko, yung hard work kong yon at dedication ang naging reason kaya nakabenta kami sa ibang kliyente sa Vietnam Expo. Binigyan niya kaming lahat sa office ng dagdag sahod at si Jeff naman ay pinadalahan niya ng bonus. Sa totoo ay parang napakalayo na rin ang mga pangyayari na yon sa isipan ko. Mas naiisip ko si Lina. Naisip ko kung paano nga ba siya trinato ni Jeff noon. Kung pinaramdam din ba ni Jeff na parang hindi siya sapat minsan. Alam ko naman na hindi yon sinasadya ni Jeff. Na baka dahil lang sa stress at sa pagod kaya niya nasasabi yung mga nasasabi niya. Pero naisip ko na hindi kami magkasing lakas ni Lina. Alam ko na mas malakas ang personality ko, kaya kapag napagsasabihan siya ni Jeff noon ay mabilis siyang naiiyak. Naisip ko rin na kaya din naman siguro na-attract sa akin si Jeff ay mas kaya ko siyang dalhin. So kahit na nag-overlap kami ni Lina, mas bagay kami ni Jeff. Dumating na ang buwan ng panganganak ko. At dahil ayaw ng OB na palakihin ng bata sa tiyan ko, nagmukha naman na medyo preemie ang baby.
Wala namang nagtanong kung talaga bang premature. At ang saya ko sa baby ko. Napakagwapong bata at pinangalanan kong Jeffrey Matthew. Pero kasabay ng masayang kaganapan na to, naging masalimuot naman ang pagsasama namin ni Jeff. Papa Dudut, umasa kasi ako na kung lalabas na ang baby namin at kung lalaki naman ito ay mas mapipirme na siya sa kondo ko. Umasa ako na magiging mas sweet pa siya sa akin. Parang noong bago pa lamang kami. Imbes ay naging mas mailap pa siya. Hindi pa rin siya lumipat sa kondo ko katulad ng pangako niya at maski minsan ay hindi niya nabanggit ang pagpapakasal. Una akong kinabahan nang bumisita siya ng late na amoy pabango ng babae. Alam na alam ko yung amoy na yon kasi yon ang pinakamahal sa mga pabango namin dahil oil-based yon. Hindi ko alam ang mararamdaman ko kaya tinanong ko sa kanya kaagad kung bakit yon ang amoy niya. Sinabi niya kasi na nagyoyosi yung kliyente niya at sinabi niya na may baby na nga siya. At ang sabi raw nito ay mag-spray na lang siya ng pabango. Laking gulat nga raw niya nang nilabas yung pabango namin at natuwa pa raw yung kliyente nung binida niya na siyang gumawa ng packaging nito. Tumango lang ako habang nagkikwento siya. Bumalik sa alaala ko na hindi lang ako ang magaling magsinungaling. Sa mga sumunod na araw ay lalo akong nakaramdam ng kakaiba. May mga gabi na nagsasabi siya na dadaan siya para tulungan ako sa bata pero hindi na lang siya darating kasi raw ay nakatulog siya sa bahay niya. Kapag pinapaalala ko naman na pwede naman siyang lumipat, kung ano-anong excuse naman ang ibinibigay niya. Napansin ko na madalas na cannot be reached ang telepono niya. Lalo na pagkatapos niya akong tawagan para mag-cancel o magsabi na nakauwi na siya. Naalala ko na ganon ang modus niya kay Lina. Tatawagan niya si Lina noon habang andun siya sa bahay ko tapos pagkatapos ng usapan nila, papatayin niya ang telepono. Naisip ko bigla na malamang ay may mga pagkakataon na tumatawag din si Lina sa kanya para lang maglambing pa ng konti o dahil may nakalimutan na ibilin. Tapos malulungkot o maiinis ito siguro dahil nakapatay na ang telepono ni Jeff. Hindi ko na napigilan ang pag-iyak ko nang sinabi niya na uuwi siya ng probinsya at mahina ang signal sa Sorsogon. Nakita niya siguro yung lungkot at duda sa mukha ko. Kaya bigla siyang kumabig at sinabi niya na totoo raw ang sinasabi niya. Nung weekend na yon ay tinutukan ko ang social media accounts niya for any sign na may iba siyang kasama. Pero masking isang tag na photo ay walang lumabas. Naisip ko na siguro nga ay nasa Sorsogon siya. Kasi wala namang internet sa bayan nila doon. Pero hindi ko alam kung bakit ako napadpad sa account ni Lina. Nasa Palawan si Lina. Sa post niya ay sinabi niya na mahina ang signal doon. At sinabi din niya na pwede ang second chances sa kanya pero dapat ay ayusin muna ng mga taong involved ang mga buhay nila. Pero sa mga pictures niya ay puro bagong mga office mates ang kasama niya pero laging merong tagakuha ng picture. Halos wala silang selfie na kuha. Mukha akong baliw talaga noon, Papa Dudut. Buti na lang at may yaya na akong nakuha at maski papaano ay nakakatulog na ako. Pero patuloy yung pagmamanman ko ng social media ni Lina. At sa huling araw nila doon ko nalaman na may babae nga siya. At si Lina nga ang babae na yon. Sa isang picture nila sa airport ay may suot si Lina na malaking jacket na maganda ang brand. Hindi nirelease ang jacket na yon sa Asia kasi pang-European autumn kasi ang style nun. Binili ko yon kay Jeff kasi bagay na bagay sa kanya at sakto yon para sa malalamig na office o malalamig na airport. Hindi ko naman sinasabi na si Jeff lang ang may ganon sa buong Pilipinas pero ang laki kasi ng jacket para kay Lina. At bigla kong naalala na yung oil-based na perfume namin ang favorite ni Lina. Papa Dudut, wala akong maiyakan ng araw na yon kasi nagsinungaling ako sa lahat. Tanging ang anak ko lang ang nararamdaman ko na pwede kong maging kakampi sa buhay ko.
Matt, pasensya ka na sa mama mo na baliw ha. Umibig kasi si mama kaya nagkaganito. Pero promise, hindi ako magiging baliw sa lalaki habang lumalaki ka. Ikaw lang ang tututukan ko. Pasensya na talaga ha. Tao lang. Hindi ko pa nga rin alam kung paninindigan ko na premature kang baby hanggang sa pagtanda mo. Pero siguro wag na lang kasi. Baka magka-problema ka pa medically kapag yun ang kinlaim natin sa buhay mo. Yun lang. Baka lumaki ka na walang daddy, ha? Hindi ko kasi alam kung anong balak ng tatay mo. Kung tutuusin, kung di ko pa pinilit si Lina na maghiwalay sila, baka kabit pa rin ako ngayon. Though kung tutuusin, si Lina ang kabit niya ngayon. Pero hindi ko alam ang gagawin ko, baby. Hayaan ko na lang ba? O ipaglalaban pa ba ni Mama? Papadudot, yan siguro ang tinatawag nilang karma. Masakit at malupit. Pero ano ba ang pwede kong gawin? Kung kayo ba ang nasa posisyon ko ay ilalaban niyo pa rin ba? O pakakawalan niyo na siya? Hindi ko lang maintindihan kung bakit parang hindi siya masaya sa akin. Ibinigay ko naman ang lahat. Hindi ko siya pinilit at hinayaan ko siya sa kung kailan niya gustong bumisita sa anak niya. Hindi ako nagdemand ng pera o kung ano paman. At maski anong sabihin niya sa akin ay hindi ko siya inaaway. Tapos babalik lang pala siya kay Lina. Ano bang meron si Lina na wala ako? Yan ang hindi ko maintindihan. O gago lang ba talaga si Jeff? Pinaglalaruan lang ba niya kaming dalawa? Tanga ba kaming pareho na ma-in love sa lalaking katulad niya? Do I deserve this, Papa Dudut? Nasasaktan forever ang inyong kapuso at kabarangay, Joyce. Maraming salamat kapusong Joyce for sharing your barangay love stories with us. Kung tutuusin ay madaling isisi sa iba o kahit sa sarili mo ang sinapit mo sa ngayon. Pero sa tingin mo makakabuti ba ito sa'yo? O lalo mo lang pahihirapan ang sarili mo para makamove on sa kasalukuyang panahon? Nangyari na ang hindi dapat mangyari sa mga buhay ninyo na nakaapekto sa pagkatao mo at sa buhay nila. Ang gagawin mo ngayon, yakapin mo at tanggapin ang sitwasyon mo. Alagaan at mahalin mo ang sarili at anak mo na biyaya sa iyo ng langit. Bakit mo ipipilit ang sarili mo sa isang taong hindi naman deserving sa iyo? Matapos mong ibigay ang lahat, samantalang may anak ka pa na mas deserving sa time and love mo. Matatagpuan ang forever happiness, hindi lang sa kapareha, kundi maging sa sarili at sa iyong anak. Mga kapuso, karaniwan na kapag nagkakagusto tayo sa isang tao, inaalam natin ang lahat ng tungkol sa kanya. Inaalam natin ang mga paborito nila, pagkain, damit, kulay at kung ano-ano pa. At para makita ang taong gusto natin ay inaalam natin ang mga karaniwang lugar na pinupuntahan nila o kaya naman ay tinatambayan nila. Kaya minsan, kapag matindi talaga ang pagkagusto mo sa isang tao, tinatawag kang stalker. At kapag nabansagan kang stalker, ibig sabihin ay may masama kang intensyon sa taong gusto mo. Pero paano kung hindi naman masama ang intensyon mo? Paano kung ang layunin mo lamang ay magkaroon ng inspirasyon sa buhay? Matatawag ka pa rin bang stalker? Dear Papa Dudut, ako po si Julie, 25 years old at nagtatrabaho bilang photographer para sa isang production company dito sa Makati. Panganay ako sa 3 magkakapatid at ulila na kami sa ama. Si mama na lang ang naiwan sa amin. Maraming nagsasabi na kamukha ko si Camille Prats noong dalaga pa ito. Pareho kaming cute at masayahin
ang aming mukha. Ang totoo niyan ay masayahin talaga ako. Ang sabi nga ng mga kaibigan ko, ang tingin ko daw sa buhay ay half full palagi ang baso at hindi half empty. Kaya palagi ako nakangiti. Kahit nahihirapan na ako ay ngingiti pa rin ako. Ayokong pinapakita sa iba na umiiyak ako. At saka hindi rin naman ako madaling umiyak. Pero kapag umiiyak ako, buhos po talaga. Alam mo Papa Dudut, matindi rin ako kung magkagusto sa boys. Lalo na noong high school ako. Hindi ako nahihiyang magbigay ng love letter o kaya kapag may libreng oras ako ay sinusundan ko yung taong gusto ko. Iniisip ko kasi, masaya ako kapag nakikita ko ang taong gusto ko o yung crush ko. Nagkakaroon ako ng inspirasyon makita ko lamang siya. Natutuwa ako kapag napapangiti ko siya. Sa akin ay okay na yon. Hindi na niya kailangang magkagusto pa sa akin. Pero syempre mas okay kung magkakagusto siya, hindi ba? Pero okay lang kung hindi naman. Nadala ko yung mga ganitong pag-uugali hanggang sa mag-college ako. Papunta pa lang ako sa freshman orientation namin nung una kong makita si Roman. 24 lang siya noon pero nasa final year na sa law school. At dahil hindi ako inabutan ng K-12, 16 years old pa lamang ako nang pumasok na freshman sa isang malaking university sa Metro Manila. Nagkaroon ng aksidente noon sa daanan. Nagkabuhol-buhol ang traffic dahil may tumaob na van. Bumaba kami sa sinasakyan naming jeep dahil nakita naming nagkakagulo na ang mga tao. Nakita ko na may mga tao sa loob ng van na hindi pa rin makalabas. Yung iba, umiiyak. Yung iba naman ay humihingi ng saklolo. Kaya lang, lahat ng mga tao ay parang tulala. Walang makagalaw sa sobrang shock dahil sa aksidenteng nangyari. Tapos ay bigla na lang akong nakarinig ng malakas na sigaw. Hindi sigaw na parang natataranta kundi sigaw na parang naguutos. Nakita ko sa kaliwa ko ang isang lalaking nirorolyo ang mahabang sleeves ng polo niya habang nagdidikta sa mga tao kung ano ang gagawin. Siya mismo ang dumapa para kunin ang mga taong natrap sa loob ng tumaob na van. Isa-isa nilang nailigtas ang mga pasahero. Mabuti na lang at walang namatay. May mga nasugatan pero hindi naman malubha. By that time ay dumating na ang rescue team kaya nabigyan ng emergency treatment ang mga nasugatan. Nagpalakpakan ang mga tao nang mahugot ni Roman ang huling tao sa van. Doon ako unang humanga at nagkagusto sa kanya. Nung una kong nakita si Roman, Papa Dudut, ay hindi ko alam na iisa lang pala ang pinapasukan naming university. Pero dahil magkaiba kami ng kurso ay hindi ko siya nakikita. Nagkita na lamang kami nang muli kaming nagkabanggaan sa library. As in literal na banggaan talaga. Medyo clumsy rin kasi ako kaya hindi ko siya napansin. Pero siya yung nag-sorry sa akin habang tinutulungan niya akong pulutin yung mga gamit ko. Ako naman ay natulala na lamang. Wala akong nasabi kundi okay lang. Yun lang. Hanggang sa umalis na siya, sayang. Hindi ko man lang natanong kung ano ang pangalan niya. Ang kisig ng mukha niya, Papa Dudut. Sa malayo medyo matatakot ka kasi mukhang domineering. Pero sa malapitan, parang masasabi mo sa kanya lahat ng problema mo kasi alam mong makikinig siya. Pero mabait siguro akong tao, Papa Dudut, kasi may extra blessing akong natanggap mula sa langit. Naiwan ni Roman ang ID niya sa counter na hiniraman niya ng libro. Student assistant yung kaibigan ko kaya nakuha ko kaagad yung pangalan niya. Pati yung kurso, student number, at napasigaw na lamang ako ng thank you Lord. Mula noon ay pinuntahan ko na siya sa building nila.
Inalam ko yung schedule niya, pati yung mga lugar na madalas nilang tinatambayan ng kapareho niyang mga law students. At dahil may camera ako na may telephoto lens, madalas ko siyang nakukunan mula sa malayo. Naglalakad, nag-aaral, nakikipag-usap sa mga kaibigan. Sa madaling salita ay naging stalker ako ni Roman Papadudut. Hindi naman unusual na may dala akong camera kasi visual communication ang kurso ko. Required kaming mag-submit ng photos ng iba't ibang tema. Nagkataon nga lang nakasama si Roman sa mga pictures. Kapag landscape, nandun siya sa tabi ng puno. Nag-aaral. Kapag cityscape ang tema, naglalakad siya habang isang luma at mataas na building ang nasa likuran niya. Kapag portraiture, puro mukha niya. Wala akong magagawa. Inspired ako kapag siya ang kinukunan ko, Papadudut. Yun nga lang, hindi ko alam na napapansin na pala niyang sinusundan ko siya. Ang ganda ng kuha niya rito, di ba? Ang soft ng tapo ng ilaw sa harap tapos may highlight sa buhok. Ikaw talaga? Basta inspired ka? Ang gaganda ng kuha mo. Lalo na kung kasama si attorney sa picture. Uy, mabuti hindi kanya nahuhuli na kinukunan mo siya. Hindi ko alam kung alam niya. Parang deadman naman siya pag nakikita niya ako. Pero one time, hindi ko alam kung mainit yung ulo niya. Nung kukunan ko na siya habang nakaupo sa bench sa labas ng building nila, dapat tingin siya sa akin. Ang sama ng tingin. Kaya bigla akong inimos yung camera ko. Kunwari kukunan ko ng picture yung puno sa harap ko. Nakakatawa ka talaga. Kung ako yun, baka tumakbo na ako bago mapahiya. Hindi naman siguro ako hihiyain ni attorney. Mukha naman ako mabait. Tsaka may legitimate excuse naman ako para kumuha ng pictures. Yun nga lang, may iba rin akong intensyon. Oy, huwag mo sabihing ikaw ang manliligaw, ha? Oy, hindi ah. Pero pwede rin. Kaya lang, baka pagkaharap ko na siya, matulala na naman ako. Tapos wala akong masabi. Kagaya nung nagkabanggaan kami sa library. Uy, ang tagal na nun, ah. Patapos na yung SEM, nahihiya ka pa rin. Hindi ko nga alam eh. Kahit sa malayo, kumakabog yung dibdib ko sa sobrang kabe. Eh di lalo na ako sa malapitan. Baka atakihin na lang ako sa puso. Malamang. Excuse me, ikaw si Julie? Ha? Ikaw si Julie? Oo, ako nga attorney. Ano? Ako si Julie. Hi! Huwag ka masyado maging friendly sa akin. Ha? Kailangan kong i-confiscate yung SD card ng camera mo. SD card ko? Bakit? I believe majority ng mga kuha mo sa SD card mo ako ang subject. At dahil hindi ka nagpaalam sa akin, pwede kong i-confiscate ang mga kuha mo. Ha? Nagkataon lang nakasama ka sa picture pero hindi naman ikaw ang main subject eh. Kahit tignan mo pa, oh. Tsaka akin to. Akong may-ari ng mga picture na kinunan ko, hindi ikaw. Alam mo, Miss Julie, I suggest huwag ka na maipag-argue sa isang law student tungkol sa ownership rights. Pero... Ibigay mo na sa akin yan. I-delete ko na lang. Huwag mo nang kunin. Please naman oh. No. Akin na. Please. Bigay mo na. Nagsabi na naman ng please eh. Ito na nga. Thank you. Lagot, paano yung mga plates mo? Uy, nakita mo lang yung asawa mo, nabaliw ka na. Hindi, nakita ko lang siya. Naging con artist na ako. Yung lumang SD card ko yung binigay ko sa kanya. Yun yung SD card na wala siya sa picture. Pinagpalit ko habang nagtatalo kami kanina. Ay, grabe siya oh. Siyempre naman no, pinaghirapan ko yung mga pictures na kinunan ko sa kanya. Ibibigay ko lang. Hindi no. Ay, malamang pag nakita niya yung laman ng SD card, magwawala yun. Hahantingin ka nun. Eh di mabuti. Next sem, siya naman ang maghahabol sa akin. Baliw! Kaya lang nang sumunod na semester ay hindi na kami nagkita pa. Huling taon at huling sem na ni Roman sa university. Pero hindi ko na siya nakita pa. Dahil nung sumunod na semester ay nagkaroon ng isang napakalungkot na pangyayari sa pamilya namin. Namatay si Papa.
Devastated kaming lahat sa pagkamatay ni Papa. Lalo na kasi spoiled kaming lahat sa kanya. Mula kay Mama hanggang sa bunso naming kapatid ay spoiled sa kanya. Kaya hanggang ngayon, iniingatan ko pa rin ang unang kamerang binili niya para sa akin. Masakit kasi maaga kaming iniwan ni Papa. Pero kailangan naming harapin ang reality na wala na siya. Sa pagkalibing kay Papa ay nagmeeting kami ng mga kapatid ko. Kasama si Mama. Si Papa ang breadwinner sa pamilya at nung namatay siya ay nawala na ang taong nagpo-provide ng mga pangangailangan namin. At dahil masyado pang bata ang dalawang kapatid ko, kami ni Mama ang nagtutulungan sa mga magiging gastusin namin sa pang-araw-araw. Naghanap ng mapapasukang trabaho si Mama. Pero dahil hindi naman nakatapos ng college, nahirapan siyang makakuha ng trabaho. Nang matanggap naman siya sa trabaho ay hindi naman ganong kalaki ang sweldo niya. Nasa minimum lang. Ako naman bilang panganay ay nag-decide ako na maging irregular student na lamang. Kapag may pang-tuition, saka ako mag-i-enroll. May mga semester na nagpa-file ako ng leave of absence para magtrabaho at makapag-ipon ng pang-tuition. Kaya inabot ako ng halos 7 years bago ako nakagraduate sa isang 4-year course, Papa Dudut. Sa loob ng 7 years na yon, hindi ko pa rin makalimutan si Roman. Pero dahil naging busy na ako sa pagtatrabaho at pag-aaral ay hindi ko na siya hinahanap pa. Ang sabi sa akin ni Marie, after a year pagkatapos niyang graduate ay nakapasa na to ng bar. Wala siya sa top 10 pero nasa 3% ng mga nakapasa. Yun nga lang ay hindi ko na alam kung saang legal office siya napunta. Pero noong mga panahon na yon kahit na hindi ko siya nakikita at wala na akong balita pa sa kanya, isa pa rin siya sa mga nagbibigay sa akin ng inspirasyon at lakas para magpatuloy at lumaban sa buhay. Dahil sa kanya at dahil nakikita ko ang mga pictures niya, nagiging positive pa rin ako sa buhay ko. Kahit sumagi sa isipan ko na baka nag-asawa na siya, masaya pa rin ako at iniisip ko at least yung taong nagbigay sa akin ng saya, masaya na rin sa buhay niya. Pagka-graduate ay nahirapan akong humanap ng trabaho. Kung meron man, puro racket lang sa production. Hindi stable ang sweldo. Noong mga panahon na yon ay nag-aaral pa ang kapatid ko kaya kailangan ko ng trabahong may sweldong natatanggap kada kinsenas at 30 para matulungan sila sa pag-aaral. Nirecommend akong legal assistant ng kaibigan ko sa isang law firm. Madali naman ako natanggap kasi noong working student ako ay isa sa mga naging trabaho ko ay messenger sa isang law firm. Tumutulong din ako sa mga legal secretaries ng mga abogado nila, kaya naman kahit papaano ay may alam na rin ako. Kahit para legal work ay pinapagawa na rin sa akin kapag busy ang mga tao. First day ko sa law firm ay walang masyadong tensyon. Kasi ang sabi nila, yung attorney na magiging boss ko ay naka-leave daw. After 3 days pa bago siya bumalik. Kaya habang wala siya, tumutulong muna ako sa mga ibang legal assistants ng mga trabaho nila. Gumagawa ng sec certs o yung secretary certificates. Nagpa-file ng motion for extension. Nagmo-monitor ng mga email para sa schedule ng mga abogado sa korte o court hearing nila. Chill lang ako sa loob ng 3 araw. Julie! Uy! Hi, Mia! Ang aga mo ah! Siyempre, ngayon dating ng boss ko. Ngayon pa lang kami magkikita kaya magpapa-impress ako. Good luck sa'yo! Tara, sabay na tayo sa elevator. Okay. Ay! Puno na. Galing kasi sa basement eh. Hindi, pwede pa. Dali, singi tayo. Okay. Ayaw mo talagang malate ha? Naman! Nga pala, bakit mo sinabing good luck sa akin? Eh kasi yung natapat sa yung abogado, mahigpit. Yung mga legal assistant niya, pag nagkamali, may warning muna tapos pag naulit, hindi na pinababalik. Talaga? Sobrang higpit?
Grabe! Di bale, yung mga pinagagalitan niyang legal assistants, hindi naman sumasama ang loob sa kanya. Bakit? Sobrang tanda na kaya hindi na nila inaaway? Hindi, no? Sobrang gwapo kaya. Kaya imbis na magalit, naiiyak na lang sila sa panghihinayang na hindi na nila makikita ang gwapong boss nila. Ganun? Dapat pala ingat ako palagi. Mahirap nang magkamali. Bihira ang gwapong boss. Kaya lang, parang hindi babae ang gusto eh. Lalaki rin yata. Kasi 32 years old na, wala pang asawa o girlfriend. Minsan nagde-date pero walang steady na dinedate. Sayang. Kawalan sa ating mga kababaihan kung Becky pala siya. Di bale, expert ako sa gay lingo, besh. Baka pareho kami ng type na lalaki. Shh! Ingay mo. Ay, sorry. Ay, salamat. Lumuwag din. Julie, Bakit? nandito yung boss mo. Nasaan? Nasa likod mo. Hi, Sir RML. Hi, sir. Roman! Julie, right? Yes, sir. Don't worry. Nagbibigay ako ng 3 warning bago ko pinagre-resign ng assistant ko. Attorney? At hindi ako member ng third sex. Ako rin po! Oh my gulay, Papa Dudut. Yung last 30 seconds bago kami dumating sa floor namin ang pinakamahabang 30 seconds ng buhay ko. Pagkalabas ng elevator ay hindi ko alam kung saan ako susuot dahil sa sobrang hiya. Pero naging professional si Attorney Roman sa akin. Pinapunta niya ako kagad sa office niya para i-orient ng mga inaasahan niyang gagawin ko bilang legal secretary niya. Pagkatapos ng initial shock ay kumambyo na ako kaagad sa work mode ko. Una, kasi ayoko magkamali dahil kailangan ko ng stable na trabaho. At ikalawa kasi si attorney may love pala ang boss ko. Bawal magkamali. Kaya lang medyo nalungkot din ako kasi parang hindi na niya ako naaalala. Sa bagay, 7 years ago na rin yon at nagbago na rin ang itsura ko. Nagmature na. At isang beses lang kami nagkausap. Okay lang sa akin. May bonus inspiration na uli ako. Thank you, Lord. Sa loob ng mga sumunod na araw, Papa Dudut, kung merong gagawing evaluation sa aming mga legal assistants, siguradong excellent ang makukuha kong grade. Paano ba naman kasi ako palagi ang nauuna sa office namin at halos kasabay ko na yung maintenance ng building na pumapasok sa umaga. Bago dumating si attorney ay handa na yung mga papeles na kakailanganin niya for the day. Handa na rin ang coffee niya. Black na may 3 sachet ng brown sugar na kasama. May kasama pang konting kakanin na binili ko sa may amin. Kaya naman talagang masarap na pang merienda yon o kaya naman pang almusal. Nung una kong dinalhan si attorney noon ay tumaas ng konti ang kilay niya. Parang sinasabing, "Ano to? Bribe?" Ngumiti na lang ako at sinabing, "Hindi po, attorney. Energizer." Kinain naman niya at nagustuhan niya. Kaya tuwing umaga ay nagdadala ako ng kakanin para sa kanya. Akala tuloy ng mga nagtitinda noon sa amin meron akong boyfriend na mahilig sa kakanin. Ang sabi ko na lang malapit na, sabay tawa. Masipag ako magtrabaho at mabilis akong matuto. Sa katunayan ay madali kong natutunan ang hierarchy ng mga abogado sa opisina namin. Associate ang tawag sa mga bagong pasok ng abogado. Senior associate naman ang tawag sa mas matagal na ng konti sa kanila. Tapos junior partner at ang pinakamataas ay senior partner. Si attorney ay senior associate pa lang pero ang chismis sa opisina, before the year ends ay gagawin siyang junior partner. Magaling siya Hindi ko pa siya nakikita in court pero ang sabi nila kapag alam nilang si attorney Roman ang abogado medyo natatakot ang kalaban. Nalaman ko din na kahit saan pala ay merong discrimination. Kahit sa isang law firm ay siguradong hindi sadya o glaring pero meron.
Minsan kahit na hindi namin trabaho ay pinapagawa sa amin. May mga nagpapabili ng pagkain, nagpapabitbit ng mga bag nila sa sasakyan, papupuntahin ka sa bahay nila para pick upin ang ilang mga documents, tapos ay makikidaan pa sa pinalondre nilang suit total on the way naman daw. In other words ay hindi lang kami legal assistants, kundi personal na secretary din nila. Ako, okay lang sa akin kahit pagpalinisin ako ni Attorney Roman ng kondo niya. Si Attorney My Love naman yun Para sa kanya ay gagawin ko. Kaya lang naaawa ko sa ibang legal assistant. Lalo na kay Mia na napunta sa kanya yung isang babaeng lawyer na medyo matapobre. Yung kapag tinitingnan ka, alam kong peke o branded ang suot mong damit at alam kong may K o wala ang suot mong jewelry. Sa tuwing pinapagalitan ni Attorney Casey si Mia, parang akala mo may nakuha siyang alipin. Pero bumabawi naman ito. Kapag alam niyang napaiyak niya si Mia, kinabukasan ay nagdadala to ng lunch para kay Mia. Ang sarap ng lunch mo ha. Alam mo na kung bakit. Ba't hindi ka kasi magpalipat ng lawyer? Hindi pwede. Dahil kay Attorney Casey kaya ako napasok dito. Isa pa, bumabawi naman siya pag alam niyang pinagalitan niya ako. Tapos uutusan ka niya uli ng mga personal errand niya. Okay lang yun. Sanay na ako. Pag nag-a-abroad naman siya, may pasalubong ako, no? Yung pagkain na binibigay sa eroplano? Halata ba? Oo. Bakit ikaw? Kahit hindi mo na trabaho, ginagawa mo pa rin para kay Attorney Roman. At least si Attorney Roman, hindi niya ako inuutusan. Ako na yung nagkukusang gawin yung ilang personal errands niya. Minsan nga kahit ayaw niya, ginagawa ko pa rin. Papagalitan niya ako, pero alam ko, grateful siya sa ginawa ko kasi nakakatulong ako para mabawasan yung maliliit na bagay na medyo toxic para sa kanyang gawin. May gusto ka kay Attorney Roman, ano? Shh! Huwag mong ilakas! At least ako may motivation para gawin yung ginagawa ko. Tsaka magaling si Attorney Roman. Hoy, magaling din naman si Attorney Casey Marami na nga ako natutunan sa kanya. Magaling ba yung puro motion for extension ng pinapagawa sa'yo? Pa-extend ng mga kaso? Tsaka anong natututunan mo? Umiyak ng tahimik? Julie? Attorney! Nakabalik na kayo galing sa korte sa Bulacan? Obviously. At mukhang hindi mo narinig kasi may iba kayong pinagkakaabalahan. Sorry, sir. Julie, balik na ako sa table ko, Okay. Napa-photocopy mo na ba yung pleadings na pinapafile ko sa korte kahapon? Opo, attorney. Nasa table nyo na po. Good. Julie? Attorney? Na-appreciate ko yung mga ginagawa mo para sa akin pero sana, kung anong advice mo sa kaibigan mo, sundin mo rin. Hindi kayo alalay. Huwag niyong ibaba ang sarili niyo dahil ang nagkataong mas mataas ang ranggo namin sa inyo dito sa office. Sir, narinig niyong usapan namin? Ibig sabihin... Narinig kong pinag-uusapan niyo si Attorney Casey. Okay. Pareho kaming senior associate ni Attorney Casey. Kaya sana, huwag niyo siyang pagchichismisan. Sorry, attorney. Huwag mong gawing forever ang pagiging legal assistant. May iba ka pang skills na pwede mong pagkakitaan. Ano pong ibig niyong sabihin? Nagkibit balikat na lamang si Attorney Roman sabay pasok na sa office niya. Anong ibang skills ang sinasabi niya, Papa Dudut? Office skills? Alam kaya niyang nagsa-sideline ako kapag weekend para madagdagan ang kita ko? Bigla tuloy akong nahiya. Pero tuloy pa rin ako sa ginagawa kong pagtulong kay Attorney Roman. Wala namang masama. Isa pa ay masaya akong nakakatulong sa kanya. Papa Dudut, nakalimutan kong sabihin na kaya din pala ako medyo asar kay Attorney Casey kasi bukod sa pagiging arogante, ay may gusto rin siya kay Attorney Roman. Technically, karibal ko si Attorney Casey kay Attorney Roman. Hindi lang yun chismis, Papa Dudut. Nakikita namin kapag magkasama sila. Gusto niyang laging nakahawak sa braso ni Attorney Roman. Si Attorney deadma. Kapag nakikita ko nga sila ay parang gusto kong pumagitna na sa kanila at paghiwalayin silang dalawa. Kaya lang, legal assistant lang ako. Wala akong karapatan. Julie, pasok ka rito sandali please. Hi, Julie. Hi, Attorney Casey. Ano yan, Attorney Roman?
Kailangan ni Attorney Casey nung manifestations na pinagawa ko sa'yo kanina? Tapos na ba? Opo, tapos na. Wow, Roman. Very efficient talaga ng sekretary mo. Palit na lang tayo. Sanay na sa'yo si Mia. Sanay na sa akin si Julie. Huwag mo nang guluhin ang sistema. Ang selfish mo naman. Ano, Julie, payag ka? Po? Mabait naman ako eh. Tsaka pag nasa akin ka, papalitan natin ang style mo ng pananamit. Gagawin kitang mas feminine, hindi yung puro maong at polo shirt ka na lang. Mas efficient para sa akin yung maong at polo shirt. Roman naman, babae si Julie, wag mong gawing one of the boys. Alam kong babae siya. Opo, babae ako. Sabagay, kaya siguro yung messenger sa 7th floor may crush sa'yo. Alam mo ba yun, Roman? Hindi ako interesado. Alam mo, Julie, bagay kayo ng messenger. Ano ang pangalan nun? Si Ernie po. Kaibigan ko lang yun. Mas kaibiganin mo pa, Julie. Pareho kayong masipag, pareho kayong rank and file. I'm sure magiging compatible kayo sa isa't isa. Parang kami ni Roman. Bagay kami, hindi ba? Stop it, Casey. Hindi ka nakakatawa. Hindi naman ako nagpapatawa eh. Dapat kasi kung kanino ka lang bagay, doon ka lalapit. Hindi mo pwedeng abutin yung mga bagay na hindi mo kayang abutin. Hindi ba, Julie? Pwede naman pong tumungtong sa hagdan pag hindi na maabot. Ano? Nangiinis ka ba? Ay, hindi po, Attorney Casey. Pinatatawa ko lang kayo kasi masyado kayong seryoso ni Attorney Roman. Talaga? Katulad nung pinatawa mo ako nung maling SD card ang binigay mo sa akin dati? Maling SD card? Sige po, kukunin ko lang yung pinapagawa nyo. Anong SD card? Private joke. Naaalala niya, Papa Dudut. Naaalala pa rin niya ako. Naaalala pa rin ako ni Attorney. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko pagkatapos ko sa office ni Attorney Roman. Masaya kasi ang ibig sabihin, hindi niya ako nakalimutan. Takot kasi ibig sabihin nun, baka gantihan niya ako sa maling SD card na ibinigay ko noon sa kanya. Hiya, kasi ibig sabihin alam niyang may gusto ko sa kanya at ako ang dati niyang stalker. Baka isipin niya na sinusundan ko siya. At excited kasi ang ibig sabihin baka naman kahit konti ay may future kaming dalawa o wishful thinking ko lang yon, Papa Dudut. Sana hindi. Mula noon ay naging medyo awkward na ako kay Attorney Roman. Pero siya naman yung medyo parang natatawa sa sitwasyon namin. Minsan parang sinasadya niyang pansinin yung mga bagay na ginagawa ko sa kanya dati. Halimbawa, bakit hindi ko na raw siya binibigyan ng kakanin kasama ng kape niya? Sabi ko namatay na yung kapitbahay namin gumagawa ng kakanin, kaya hindi na ako nakakapagdala. Gusto kong humingi ng sorry kay Mang Ising, Papa Dudut. Kasi pinatay ko na siya sa office namin kahit buhay pa siya. Ayokong umasa. Ayokong matuwa ng husto kasi baka hindi naman magkatotoo. Okay na kasi ako noon na wala akong iniisip, kundi yung nararamdaman ko lang. Masaya na ako na secretly ay may gusto ako kay Attorney. Pero ngayong alam kong alam na niya na may gusto ako sa kanya, hindi ko maiwasang hindi kabahan sa tuwing nakikita ko siya o tinatawag ang pangalan ko. At alam kong masasaktan ako ng husto kapag nagalit siya o na-disappoint siya sa akin. Mia! Napaka-inefficient mo talaga! Bakit po, Attorney Casey? Anong bakit? Nakalimutan mong i-remind sa akin yung juice ko? Hindi mo na-monitor? Naku po, sorry po, Attorney Casey. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadyang maging tanga. Ano bang silbi ng sorry mo? Siguradong mapapagalitan ako ni CSC bukas. Kakairita ka! Sorry po, Attorney. Hindi na po mauulit. Huwag ka magpapakita sa akin buong linggo, ha? Sorry po, Ma'am. Sorry po talaga. Mia! Mia! Oh, tapos ng palabas. Ba't nandito pa kayo sa labas? Nagkamalay na si Mia. Pinadala ko na lang sa ospital para makasigurong hindi nabagok ang ulo niya at lalo maging inefficient. Hindi maganda yung sinabi mo, Casey. Bakit? Kasalanan ko bang hinimatay siya? Hindi ko naman siya sinaktan ah. Mahina kasi ang loob. Kaya kinakayan-kayanan niyo siya.
Ano? Julie! Matagal na nagtitiis sa inyo si Mia, Attorney Casey. Hindi niya kayo sinasagot dahil may utang na loob siya sa inyo. Pero wala kayong karapatang insultuhin ang pagkatao niya. Sekretary niyo siya, hindi niyo siya alalay o alipin. Abogado pa naman kayo, hindi kayo marunong kumilala ng karapatang pantao ng bawat nilalang? Roman, patigilin mo sekretary mo kundi irereklamo ko siya sa senior partner natin para mapaalis na yan. You don't have to do that. Bago mo siya maisumbong, paalisin ko na siya rito. Attorney. I'm sorry, Julie. Tama ka, pero hindi tama ang ginawa mo. Hindi ko mapapalampas yon sa isang subordinate. Okay lang, Attorney. Huwag na kayong mag-abala na sisandehin ako. Magre-resign na lang po ako. Kahit masakit Papa Dudut ay nag-resign ako. Pero hindi masama ang loob ko. Ang tanga ko pagdating sa pag-ibig no Papa Dudut. Hindi na nga ako kinampihan ng taong mahal ko. Naiintindihan ko pa kung bakit niya ginawa yon. Ayokong maging minus point sa kanya ang pagkakaroon ng sekretary na walang manners at paalaaway. Ayokong dahil doon kaya hindi siya gagawing junior partner kasi kapag nangyari yon, ako ang unang malulungkot. At saka ang sabi naman niya, meron akong ibang skills na pwede kong magamit kung sakali. Kaya hindi ako natatakot na mag-resign. Nanghihinayang lang ako kasi malaking tulong sa pamilya namin yung 15 at 30 na siguradong sweldo ko. Pero kilala ko yung pamilya ko. Alam ko na maiintindihan nila kung sakaling tipid muna kami hanggat hindi ako nakakahanap ng kapalit na trabaho. Nagbigay ako ng 2 weeks notice sa opisina para makahanap sila ng ipapalit sa akin at ma-endorse ko ng maayos sa papalit sa akin ng trabahong iiwanan ko sa kanya. Si Attorney Roman, hindi ko alam kung galit sa akin o masama ang loob kasi masyadong formal ang trato sa akin. Parang ako ang sinisisi niya na nag-resign ako. Pagdating nung huling araw ko sa opisina, nagpaalam ako kay Attorney. Attorney Roman, Yes? magpapaalam na po ako sa inyo. Maraming salamat po sa lahat. Sa lahat ng ano? Sa kabutihan nyo, sa mga itinuro nyo sa akin, at sa mga advice nyo sa akin. Yun lang? Opo. Sigurado ka? Okay, magiging honest na ako. Salamat kasi ikaw ang naging inspirasyon ko habang nagtatrabaho ako dito. Dahil sa'yo, naging masaya ako. At sorry kasi na-disappoint ka sa akin dahil sa ginawa ko kay Attorney Casey. At sorry, hindi na kita pinupo. Hindi mo ba ihihingi ng sorry yung ginawa mong panloloko sa akin 7 years ago? 7 years ago? Ibig sabihin yung... SD card. Grabe naman tong magtanim ng galit, ang lalim ng ugat. Sorry dun sa SD card. May malilipatan ka na bang trabaho? Maghahanap pa ako. Okay lang? Huwag ka mag-worry, makakahanap din ako ng ibang trabaho. Naalala mo si Gilier, yung classmate ko sa law school? Yung kasama ko nung binigyan mo ako ng maling SD card. Gilier palang pangalan niya. May-ari siya ng isang production house. Naghahanap siya ng in-house photographer. Stable na trabaho. Gusto mo subukan? Ire-recommend mo ko? Gusto mo ba? Oo naman. Wow, salamat attorney. Oh, ba't umiiyak ka? Kasi hindi na kita makikita. Sorry attorney. Siguro by now, alam mo nang mula noon hanggang ngayon, may gusto ako sa inyo. Pero huwag kayo mag-alala. Hindi ko naman ihihingi na ibalik nyo sa akin ang pagmamahal na binibigay ko. Okay na akong nasabi ko to sa inyo. At least pag alis ko dito, wala akong regrets. Salamat sa masayang 7 years, attorney. Maraming salamat din. Pinuntahan ko yung production house na sinasabi sa akin ni Roman, Papa Dudut. Nagulat ako kasi hindi siya cheap na production house. Marami silang ads na ginagawa at hindi basta-basta ang mga kliyente nila. Nakilala ko kaagad si Gilier, yung kaklase ni Roman. Ibinigay ko yung resume ko at in-interview niya ako. Nakapasa ako bilang in-house photographer nila. Pati ako ay nalula sa bilis ng mga pangyayari. Pero hindi ako nagrereklamo.
Kasi ito yung ideal situation para sa akin. Ginagawa ko ang trabahong gusto ko na may stable na sweldo. After a few months at hindi sa pagmamayabang, siguro dahil sa husay kong kumuha ng pictures, ako ang madalas na nire-request ng mga kliyente sa mga event and photoshoots nila. Si attorney, naaalala ko pa rin. Kapag may lull sa shot o kaya naman ay kapag wala akong ginagawa, siya ang naiisip ko kaagad. Kumusta na kaya siya? Okay kaya yung sekretary niya na pumalit sa akin? Sana hindi siya binibigyan ng sakit ng ulo. Tapos ay bigla akong hihinto sa pag-iisip. Marirealize ko na malala na to. Kailangan ko nang kalimutan si attorney. Kasi hindi ba kung may gusto siya sa akin, sana ibinibisita niya ako dito sa bago kong trabaho. Alam naman niya kung saan ako lumipat at kaibigan naman niya si Guillier. Pero wala. Ang sabi ko tuloy sa sarili ko ay tama na, Julie. 7 taon ng buhay mo ay naubos na sa kanya. Move on ka na. Pero paano ako makaka-move on kung pati si Sir Guillier kapag nakikita ko ay si Attorney Roman ang laging kinukwento? Oh, Julie, overtime ka? Yes sir, sandali na lang to. Kinokorek ko lang yung kulay ng model. Gusto ko yan. Medyo underexposed ang dating. Parang may mystery. Yun naman po kasi ang overall concept ng kliyente. Good. Parang ganyan yung isang picture na pinakita sa akin ni Roman na kinunan mo. Sir? Anong picture? Wala naman akong binigay na picture na kinunan ko at binigay ko kay Attorney Roman Ay, sorry. Hindi mo ba alam? Pinaprint niya yung mga picture na kinunan mo noong 7 years ago sa binigay mong SD card sa kanya. At mula doon, nagustuhan ko yung mga kuha mo kaya formalities na lang yung interview ko sa'yo. Kasi para sa akin, hired ka na. Teka, paanong... Nagulat ka, no? Freshman ka pa lang, nabanggit ka na sa akin ni Roman. Naintriga raw siya sa isang babae na nakipag-away sa isang pasahero sa UV Express na ayaw umusog para mapaupo ng maayos ang isang matandang lalaki. Hindi ko maalala yung... Nakaupo kami ni Roman sa harap. Nasa likod ka naman nakaupo. Sinita mo yung babae kasi tinatarayan yung matandang lalaki. Pinausog mo kasi nahihirapan yung matanda. Kaso, ayaw umusog ng babae. Sabi niya, pababain na lang daw yung matanda at babayaran niya yung upuan. Nung narinig mo yun, inaway mo yung babae. Hindi ko na maalala yung sinabi mo. Pero tawa kami ng tawa ni Roman pagbaba namin. Kung ano-ano kasing batas ang sinabi mo doon sa babae, mali-mali naman yung mga sinabi mong batas. Naalala ko na! Ibig sabihin, mas una pa akong nakilala ni Attorney? Hindi ko alam ang timeline ng love story nyo. Pero alam niya, every time nandiyan ka at kinukunan mo siya ng picture. Minsan okay sa kanya pero pag alam niyang may klase ka, naiinis siya. Kasi alam niya nag-cut class ka dahil sa kanya. Sabi pa niya, ikaw raw ang stalker angel niya. May sense of justice para sa ibang tao pero para sa sarili, wala. Para namang telenovela to, sir. Ang hirap paniwalaan. Ewan ko sa inyong dalawa. Natatawa nga ako nung kinuwento niya na ikaw ang legal assistant niya. Alam mo bang hindi niya alam kung anong gagawin niyang trato sa'yo? Teka. Sir, ibig mong sabihin, may gusto rin siya sa akin? Hindi mo ba siya tinanong? Hindi. Malay ko, hindi naman siya nagsasabi. Masyado madrama ang kwento niyo. Mabuti pa siya na lang kausapin mo. Baka mamaya ako pa masisi niya. O sige, tapusin mo na yan tapos umuwi ka na. Papadudot ako yung stalker, hindi ba? Pero sa mga sinabi ni Sir Guillier, pareho pala kaming stalker ng isa't isa. Pagkatapos ng hilaw na confession na yon, hilaw kasi hindi galing mismo kay attorney at galing sa kaibigan niya. Kaya hindi pa counted yon, hindi ba? So paano na? Hindi ko na alam ang gagawin. Paano magpa-progress ang level ng relationship namin ni attorney kung hindi niya ako tinatawagan o binibisita sa bago kong trabaho? At ako naman, nahihiyang tumawag o puntahan siya sa trabaho. Ang dali lang ng problema namin pero hindi namin masolusyonan and in the end, naisip ko na dahil ako naman ang mas bata, ako na lang ang magpapakumbaba. Lily, pakipasok dito yung compliance na pinagawa ko sa'yo. Ano to? Humingi ba ako ng coffee at pagkain na...
Julie! Long time no see. Kung hindi pa talaga ako pupunta dito, hindi mo ako pupuntahan sa trabaho ko? Bakit naman kita pupuntahan sa trabaho mo? Di mo ako kukumustahin? Sinasabi naman ni Gilier sa akin kung anong ginagawa mo sa opisina niyo, kaya alam ko kung okay ka o hindi. Alam mo, nakakaloka ka. Ako? Bakit? Gusto pa talaga babae yung manliligaw sa'yo? Liligawan mo ako? Depende. Depende sa ano. Kung magpapaligaw ka. Baliw ka talaga. Nagkwento sa'yo si Gilier ano? Marami siyang kwento sa akin. Alright, let's make this right. Ha? Paanong... Julie? Pwede ba kitang ligawan? After 8 years ay naging kami ni Attorney Roman Papadudut. Ang haba at ang corny ng love story namin. Puro hit and miss pero sa bandang huli, na-hit din. Apparently, hinanap din niya ako pagka-graduate niya. Pero dahil naging abala na sa bar at sa trabaho ay hindi na niya ako pinursu. At noong nakita niya akong muli, nagulat daw siya. Gusto na raw niyang itanong kung bakit ako nandun sa law office o kung saan daw ako nagpupunta pero pinigilan niya ang sarili niya dahil siya ang boss ko. Sa ngayon ay magto 2 years na kami ni attorney. Hindi na namin kailangang i-stalk ang bawat isa para ipakita ang pagmamahal namin. Sana na-inspire ang mga tagapakinig ninyo sa kwento namin ni Roman Papadudut. Alam kong hindi lahat ng kwento ng pag-ibig nyo sa Barangay LS nagtatapos ng happy ending at my forever. Pero sana, sa pamamagitan ng kwento namin ay ma-inspire silang muli at maniwala na posible pa rin ang happy ending sa kwento ng pag-ibig nila. Papadudut, maraming salamat po sa pagbibigay ng panahon para basahin ang kwento ko. Ang inyong kapuso at kabarangay, Julie.